mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa unang araw ng Nobyembre, ang andakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, o tinatawag natin sa English, All Saints Day. At maganda po mapagnilayan natin ang tunay na kahulugan ng dakilang kapistahan ng ito ng lahat ng mga banal. Ito po yung mga banal na mga santo
na bagamat hindi naman po napangalanan ng simbahan, ay alam po natin na sa kabutihan at kabanalan ng kanilang buhay dito sa lupa, ay tinanggap na sila ng Panginoon sa kanyang kalangitan. Ibig sabihin, ang gantimpala ng buhay na walang hanggan ay naipagkaloob na sa mga banal na ito. At sila sa panahon na walang katapusan ay nasa harap ng ating Panginoon na lubos ang kasayahan na natatim na nila ang tunay na kapayapaan. Ito po ang mga banal ng ating simbahan. At sa araw na ito, sila po ay ating ginugunita, the so-called unnamed saints, dahil nga po ang ating pangarap ng buhay at ng ating buhay spiritual ay balang araw tayo ay mapasama sa kanila. Na kung ano man tayo ngayon, sila rin naging taong kagaya natin, lumakad sa daigdig na ito, nakipaglaban sa tukso, sa kasamaan, at napagbuti ang kanilang buhay. At kung ngayon naman sila ang mga banal, balang araw, sana tayo rin ay makatungtong sa kaharian ng Diyos at maisama sa hanay ng mga banal ng Diyos. Ito pong All Saints Day ay malamang kayo po ay pupunta sa sementeryo, dadalaw sa puntod ng ating mga yumaong mga mahal sa buhay, yan po yung para bukas, All Souls Day. Pero ganun pa man, dahil nakagawian na ng marami sa atin ang dumalaw sa puntod ng ating mga mahal sa buhay kahit na All Saints Day, no? Kaya nagkakasiksikan sa sementeryo. Gaano man po tayo kaabala sa ating pagdiriwang ng All Saints Day, nakauwi sa mga probinsya, nakasama ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, at madalaw ang puntod ng ating mga mahal sa buhay, wag lang po sana natin makalimutan na pagnilayan ang tunay na kahalagahan ng mga banal sa ating simbahan. Dahil sa ating pong simbahan, meron po tayong tinatawag the Communion of the Saints, or kasamahan ng mga banal, Communion of the Saints. Sa pagpapaliwanag po ng ating Katolikong Katekismo, ay may 3 bahagi ang simbahan. Hindi lamang ang simbahang narito sa lupa, ngunit ito po ay may extension doon sa langit. At sila po ang mga banal ang tinatawag nating the Triumphant Church, o ang simbahang nagwagi, na naroroon na sila at tinanggap na nila ang gantimpala, ang pagwawagi ng kanilang buhay. Yan po ang ating mga banal. At pangalawa po doon ay yung mga sumakabilang buhay na wala na dito sa lupa, ngunit hindi pa rin po nakakatungtong sa kaharian ng Diyos. Sila po ang the church suffering, ang poor souls in purgatory. At sila po ay matutulungan natin sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Kaya bukas at sa mga anibersaryo ng kanilang kamatayan o kapag naaalala po natin sila, huwag po nating kalimutan mag-alay ng panalangin, lalo na mag-alay ng banal na misa para sa mga kaluluwa sa purgatorio o yung pong naghihintay makapasok sa kaharian ng Diyos. At tayo naman po na narito pa sa lupa ang tinatawag na church militant, ang simbahang nakikibaka pa, nakikipaglaban pa. Kaya't pagpupursigihan po natin. Ang maganda po dito sa simbahan, the Communion of the Saints, ay para po itong isang pamilya. Sa pamilya po, merong nakakaangat at meron din po namang nagdurusa o may pangangailangan. At yung nakakaangat ay tumutulong doon sa mga nangangailangan. At yung mga poor na nangangailangan ng ating tulong ay atin namang tutulungan. Papansin po ninyo yon. Ang mga banal, nagdarasal po tayo sa kanilang intercession, sa kanilang panalangin para sa ating pangangailangan. Pagmula sa mahal na Birheng Maria, mga apostol at lahat ng mga banal na hinihiling nating tulungan nila tayo, manalangin, dumulog sa Diyos upang ipagkaloob ang ating mga pangangailangan. Ganon din naman, tayo naman ay nakakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio na mapabilis ang kanilang purification o paglilinis at mabuksan ang pintuan ng kaharian ng Diyos para sa kanila. So mga kapatid, sa kapistahan pong ito ng All Saints Day, ang dakilang kapistahan ng mga banal, sana po ay magkaroon tayo ng pagkakataon na makapagsimba. Kung kayo po'y nasa tahanan o nasa
sementeryo, ay wag po sana nating makalimutang maka-attend ng misa at maialay para sa karangalan at pagpapasalamat sa Diyos sapagkat pagbibigay niya sa ating simbahan ng mga kaluluwa, mga kapwa nating tao na naging matagumpay na sa kanilang buhay. Sila po ang mga banal, ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, the Beatitudes, sila ang mga nakasama na sa kanyang kaharian. Sila ang mapapalad na inaaliw na ng Diyos. Sila ang mapapalad na tatamuhin na nila ang mga ipinangako ng Diyos. Ang mga banal po ang mapapalad sapagkat ipinagkaloob na sa kanila ang kanilang minimithi. No? At sa first reading, ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag, the Book of Revelations, ang mga banal po ang sinasabing nakita ni Juan ang napakaraming taong di kayang bilangin na nakapaligid sa trono ng Diyos makapangyarihan mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika, sapagkat ito po ang mga banal ng ating simbahan na nagwagi na naging matagumpay. Nawa, sa tulong ng ating mga banal sa langit, tayo ay matulungan din sa ating patuloy na pakikibaka, pagpapatibay ng ating buhay Kristiyanong Katoliko dito sa lupa. Amen.